Habang nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang cruise ship, nagulat ang isang babae nang makita ang isang lalaking kamukhang kamuka ng kanyang asawa na di umano'y namatay 7 taon na ang nakararaan. Nang siya'y lumapit, ang kanyang puso ay napuno ng kaligayahan. Kamakailan lang, nakatanggap si Mary ng isang nakakagalak na balita na tuluyang nagbago ng kanyang tahimik na buhay. Buntis siya ng kambal. Ang ideya ng magkaroon ng pamilya ay palaging isang pangarap para sa kanya at kay Eduardo. Ngunit higit pa ito sa kanilang inaasahan. Habang sila'y nakaupo sa init ng kanilang simpleng sala, ang mukha ni Eduardo ay nagniningning sa kaligayahan ng ibalita ni Mary ang magandang balita. Kambal? Ulit niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang mga daliri niya ay dumadaan sa makapal at maitim niyang buhok. Opo, kambal, sagot ni Mary na may ngiti na halos magdulot ng sakit sa kanyang pisngi. Magagawa mo ba yon? Inakap siya ni Eduardo ng mahigpit. Ang kanyang paghinga ay hindi pantay dahil sa labis na kaligayahan. Ang saya, Mary! Ito ang lahat ng nais namin. Sa mga sandaling yon, parang sila ang pinakamasaya sa buong mundo. Pinahahalagahan nila ang kanilang simpleng buhay sa isang maliit na tahanan sa suburb. Wala itong kaluhuan, ngunit ito ang kanilang santuwaryo. Kahit hindi sila mayaman, mayroon silang isa't isa at ngayon, ang hinahanap nilang hinaharap, isang pamilya nila. Sa susunod na linggo, ginugol nila ang kanilang oras sa pagpili ng mga pangalan ng mga sanggol, paggawa ng plano para sa nursery at pag-iisip ng buhay nilang pinalawak bilang pamilya. Puno ng biro si Eduardo tungkol sa pagtutok sa pagpalit ng 2 diaper ng sabay, habang si Mary ay nagtatala ng mga gamit na kailangan para sa mga sanggol. Hindi nila alam kung paano nila haharapin ang mga gastusin, ngunit ang kanilang kaligayahan ay mas malaki kaysa sa anumang alalahanin. Ngunit bigla silang tinangay ng kalungkutan. Sa isang gabing iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok at ang sala ay napapalibutan ng gintong liwanag, si Eduardo ay nasa labas para bumili ng pagkain. At si Mary, ang kamay ay nakapatong sa kanyang maliit na tiyan, ay nawawala sa kanyang mga pangarap tungkol sa kanilang mga anak na maglalaro sa bakuran. Pagkatapos ay tumunog ang telepono, medyo huli na, medyo kakaiba dahil dapat ay nakabalik na si Eduardo. Hello? Sagot niya, ang tono ay kalmado, hindi alintana sa darating na problema. Mrs. Thompson, tugon ng boses, formal at malayo. Opo, siya nga po. Sino ito? Ikinalulungkot ko pong ipaalam sa inyo ang tungkol sa inyong asawa, si Eduardo Thompson. May isang saglit ng katahimikan, sapat upang bumagsak ang puso ni Mary. Nagkaroon ba ng aksidente? Tanong niya nang naguguluhan. Kakabalik lang ni Eduardo mula sa tindahan. Anong aksidente ang nangyari? Ang sasakyan niya ay lumihis sa kalsada. Nahanap na namin ang lugar, ngunit hindi pa namin nahanap ang kanyang katawan. Patuloy ng boses, bawat salita ay parang palo sa kanyang pag-asa. Parang lumiit ang kwarto sa paligid niya, ang kanyang paghinga ay humina. Hindi pwedeng totoo, tahimik niyang inusal. Hindi ko, anong ibig mong sabihin hindi nahanap ang katawan niya? Bulong niya, halos wala ng lakas. Posibleng naihagis ng agos, ng ilog ang kanyang sasakyan at kasama na rin ang kanyang katawan. Paliwanag ng boses sa telepono. Medyo malumanay, ngunit hindi pa rin nabawasan ang sakit ng mga salitang iyon. Nalaglag ang mga paa ni Mary at siya'y bumagsak sa sahig. Mahigpit na hawak ang telepono na siyang tanging ugnayan niya sa realidad sa mga oras na iyon. Si Eduardo, nawala ng ganoon na lang. Ang kanyang isipan ay tumanggi tanggapin ang ideya. Nagsasabing isang pagkakamali lamang ito, ngunit ang malungkot na tono ng boses sa kabilang linya ay nagbigay ng ibang pahiwatig.
Sa mga araw na sumunod, ang buhay ni Mary ay naging isang malabo at magulong kalagayan. Dahil walang katawan upang magluksa, wala siyang natanggap na kasiyahan, kundi ang matinding kawalan ni Eduardo at ang mga walang saysay na salita mula sa mga estranghero na nag-iwan ng isang hindi mapapawi na puwang sa kanyang buhay. Nag-alok ng mga salita ng aliw ang kanyang mga kaibigan at pamilya, ngunit wala ni isa sa mga iyon ang makakapag-ayos sa agwat na iniwan ng kanyang pagkawala. Pagkatapos ng akala niya na hindi na maaring lumala pa, dumating ito sa pamamagitan ng isang katok sa pinto. Nang buksan ito, nakatagpo si Mary ng isang lalaking hindi niya kilala, na may malungkot na ekspresyon at isang aligagang kilos. Mrs. Thompson, sabi ng lalaki, na parang siguradong alam na niya kung sino siya. Opo, tugon ni Mary na nalilito. Nandito ako tungkol sa isang utang na iniwan ng inyong asawa, Ania. Utang? Wala akong alam na utang, sagot ni Mary. Nalilito pa rin. Ang labi ng lalaki ay nag-twist sa isang ngisi na walang kasiyahan. Ang inyong asawa ay may utang sa mga hindi maawain na nagpapautang. Dahil sa kanyang pagkawala, ang responsibilidad na magbayad ay ipapasa sa inyo. Isang malamig na pakiramdam ang dumaan kay Mary. Hindi kailanman binanggit ni Eduardo ang anumang utang. Nagsusumikap lang sila upang makatawid sa araw-araw. Paano ito nangyari? Bulong niya, ang boses ay nanghihina. Wala akong pera! Aminin niya na halos hindi marinig. Ang hindi ko problema, kailangan mong maghanap ng paraan para magbayad o kung hindi, malamig na sagot ng lalaki. At pagkatapos ay umalis, iniwan si Mary sa pinto, nangangalumata at takot. Ang bigat ng darating na kaparusahan ay parang pinipiga siya mula sa lahat ng panig. Buntis, mag-isa, at may utang na hindi niya kayang bayaran. Ang maliwanag na hinaharap na iniisip nila ni Eduardo ay nabasag, na nagdala sa kanya sa isang walang katapusang bangungot. Habang ang mga araw ay naging linggo, nahirapan si Mary na mapanatili ang kanyang kalmado para sa kanyang mga magiging kambal, ngunit ang nakakabigat na realidad ng kanyang kalagayan ay hindi naiiwasan. Mag-isa siya at ang kanyang mundo ay mabilis na lumiliit. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Mary ay naging isang mahirap na siklo ng takot at pagod. Ang unang saya ng pagiging ina ay tinabunan ng matinding bigat ng mga utang ni Eduardo. Ang lawak ng kanyang mga problema sa pananalapi ay naging malinaw habang ang mga linggo ay lumipas na may kasunod na walang tigil na tawag sa telepono. Mga malamig na boses mula sa mga hindi kilalang tao na humihingi ng bayad at bawat tawag ay nagpapalala ng kanyang takot. Hanggang sa nagkaroon siya ng lakas ng loob na sumagot. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap na nagpapaliwanag ng kanyang pagbubuntis at pagiging balo, ang kanyang desperadong mga salita ay tinanggap ng walang malasakit. Isa lamang siyang karagdagang mangungutang, lalo pang tumindi ang harassment. May mga lalaki na dumating sa kanyang pinto nang hindi inaasahan. Ang kanilang malamig na mga titig at matitinding babala ay parang humihingal sa kanya na parang hinihintay siyang mabali. Isang buwan, sabi ng isa, malamig na nagbigay ng abiso. Kailangan mong maghanap ng pera o magiging malupit ang mga magiging kahihinatnan. Tinutok ni Mary ang kanyang mata sa figure na nakasulat sa papel na tila hindi na kayang abutin. Pakiramdam niya ay parang nalunod, bawat bagong hiling ay parang isang alon na maghahatak sa kanya pababa. Nang akala niya ay kaya niyang makayanan, mas naging matindi pa ang masakit na realidad ng kanyang kalagayan. Dahil sa desperasyon, tinanggap ni Mary ang anumang trabaho na makuha. Naglinis siya ng mga bahay, naghintay ng mga mesa sa gabi at nagtrabaho ng mga kakaibang gawain habang itinatago
ang kanyang pagbubuntis. Hindi niya kayang magpahinga, hindi sa gitna ng walang tigil na mga pagbabanta na bumabagsak sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan na puno ng stress at pagod ay umabot sa kanyang limitasyon. Isang gabi habang naglilinis sa isang lokal na tindahan, lumabo ang kanyang paningin at umikot ang paligid. Ang pagkahawak sa counter upang magpatatag ay hindi nakatulong. Ang matigas na sahig ay mabilis na lumapit at sinalo siya nang siya ay mahulog at ang dilim ay sumalubong sa kanya. Pagmulat ni Mary sa isang kama sa ospital, ang unang instinct niya ay ang tiyakin ang kalagayan ng kanyang mga unborn na anak. Nakita ng nurse ang kanyang pag-aalala at marahan siyang pinayapa. Ang mga sanggol po ninyo ay maayos, ngunit kailangan po ninyong magpahinga. Sobra po kayong napapagod. Ang pagpapahinga ay tila isang hindi kayang luxurya para kay Mary habang ang kanyang buhay ay gumuho sa kanyang paligid. Ngunit ang paalala ng nurse ay sumailalim sa kanyang isipan, isang matinding paalala ng kanyang delikadong sitwasyon. Napagtanto ni Mary na ang kanyang laban ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang mga anak. Harapin ang matinding realidad, nagdesisyon siya na bawasan ang kanyang oras sa trabaho upang pangalagaan ang kanyang kalusugan. Ngunit ito ay nagdulot lamang ng mas matinding problema sa pinansya. Ang mga bayarin ay dumami ng mas mabilis kaysa sa kaya niyang ayusin at ang mga pagbabanta mula sa OTAs, mga nagpapautang, ay lalo pang tumindi. Sa desperasyon, sinubukan niyang ibenta ang ilan sa mga mahahalagang gamit, ngunit ang kanyang pagsisikap ay hindi tumulong upang mabawasan ang bundok ng utang. Ang perang kanyang nakolekta ay mabilis na nawala, nalunod sa walang katapusang pangangailangan sa pagbabayad. Ang bigat ng kanyang sitwasyon ay halos nakakamatay na nagdulot sa kanya ng maraming gabing walang tulog, nakatingin sa kisame, tinatangkilik ng kawalan ng pag-asa at mga gumugulo sa isipan. Sa kabila ng mga matinding pagsubok, ang pag-iisip ng kanyang mga anak, ang kanyang huling ugnayan kay Eduardo ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sila ang kanyang ilaw sa pinakamadilim na mga sandali, ang nag-udyok sa kanya upang magpatuloy sa kabila ng hirap. Nang ipanganak ang kanyang kambal, sina Rodrigo at Carmen, ang kanilang presensya ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa kanyang mga kalungkutan. Habang hawak-hawak niya ang kanilang maliliit na kamay sa ospital, nakaramdam siya ng isang saglit na kapayapaan at nagbigay ng isang solemne na pangako na protektahan sila sa anumang paraan, kahit pa ito ay nangangahulugang isakripisyo ang bawat piraso ng kanyang kalusugan. Ngunit agad na bumalik ang matinding realidad ng kanyang buhay nang siya'y lumabas ng ospital. Ang mundo ay hindi tumigil. Ang mga OTS ay patuloy na humihingi ng bayad at ngayon may dalawang buhay na nakasalalay sa kanya kaya't lalong lumala ang kalagayan ni Mary. Ang patuloy na takot ay nagpatuloy na parang isang ingay na bumabaha sa lahat ng kapayapaan. Habang ang mga buwan ay dumaan, ang walang tigil na siklo ng walang tulog na mga gabi at pagod na mga araw ay nagpapatuloy na ang tawa ng kanyang kambal ay nagsilbing bihirang mga sandali ng kasiyahan sa isang buhay na puno ng lungkot. Ang bawat ngiti at tawa ni na Rodrigo at Carmen ay paalala ng patuloy na banta na nagmamasid sa kanilang buhay. Dumating ang pinakamalupit na sandali sa isang partikular na mahirap na araw nang tumunog na naman ang telepono, humihingi ng bayad at nagpasiya si Mary na aminin na hindi na kayang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Hindi na niya kayang mabuhay sa patuloy na takot, naghihintay sa susunod na pagbabanta. Dito siya nakatagpo ng isang hindi inaasahang oportunidad, isang alok na trabaho sa isang luxury cruise. Ipinangako ng trabahong ito na makakaya niyang bayaran ang kanyang mga utang. Wala nang ibang pagpipilian, tinanggap niya ito agad-agad.
Sa loob ng susunod na 7 taon, nagtrabaho si Mary nang walang kapag-uran, ngunit tila lumalaki lamang ang bigat ng kanyang utang. Ang kanyang mga kambal, na ngayon ay 7 na, ay mas sigla at inosente, pinoprotektahan mula sa matinding realidad ng buhay sa pamamagitan ng mga sakripisyo ng kanilang ina. Sa kabila ng kanyang maraming trabaho, halos hindi niya matutukan ang malaking utang. Ang mga bisita ng OTAs at ang mga tawag ay walang tigil at ang mga pagbabanta ay nagiging mas malupit. Ang takot ni Mary para sa kanyang kaligtasan at para sa kaligtasan ng kanyang mga anak ay patuloy na tumindi. Siya ay pisikal at mental na pagod, na ang mga pagod na hitsura at mga pilit ng ngiti ay hindi na kayang maitago. Para kay Rodrigo at Carmen, si Mary ay nanatiling isang halimbawa ng lakas. Siya ang nagbuo ng kanilang mundo kahit na ang kanya ay parang gumuho na. Sa patuloy na siklo ng takot at pakikibaka, nagpatuloy si Mary, pinapalakas ng matinding pagmamahal para sa kanyang mga anak at ang pag-asa na balang araw. Makakalaya sila mula sa lilim ng utang at takot na gumugol sa kanilang buhay. Isang gabi, matapos ang isang mahirap na shift sa diner, nakaupo si Mary sa kanyang maliit na apartment, tinatanaw ang mga kalat na bills na nakakalat sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatanaw ang nakakalungkot na mga numero, sapat para sa upa, ngunit walang natira para sa pagkain at lalo na para sa nalalapit na bayad sa mga agadas. Isang katok sa kanyang pinto ang nagpadali ng tibok ng kanyang puso. Alam na niya kung sino ito. Nang sumilip siya sa pinto, natiyak ang kanyang takot nang makita ang isa sa mga enforcers ng Adotas. Isang matangkad na tao na ang mga mata ay kasing lamig at matigas ng kanyang itsura. "Huli ka na naman," sabi niya ng diretsyo, na parang tinatalakay lang ang pagka-late ng isang libro sa library kaysa sa isang utang na maaaring magbago ng lahat. "Konting oras lang po, please," bulong ni Mary. Ang boses ay parang isang manipis na sinulid. "Makakaya ko pong bayaran, magtiwala po kayo." Ang ekspresyon ng lalaki ay nanatiling walang pakialam. "Ilang taon mo nang sinasabi yan, Mary? Ubos na ang pasensya ng boss." Ang mga salita ay parang sinturon na humigpit sa lalamunan ni Mary na nauunawaan ang malupit na kahulugan. Marami ng kwento ng mga taong hindi nakapagbayad sa mga walang awang nagpapautang at ang kadalasang kahihinatnan ng mga ito ay ang pagkawala nila. Desperado na siya at hinawakan ang huling piraso ng pag-asa. "Nakakuha po ako ng bagong trabaho," bigla niyang sinabi na may bahagyang pag-asa sa mga mata ng lalaki. "Sa isang luxury cruise ship po. Magsisimula ako sa ilang araw, kaya ko pong bayaran ang lahat." "Isang cruise?" tanong ng lalaki na may halong pagdududa ngunit may konting interest din. "Opo, bilang isang waitress." "Magandang oportunidad po," sagot ni Mary. Ang mga kamay ay basang-basa ng kaba. Pinag-isipan ng lalaki ang kanyang mga sinabi. Ang mga mata nito'y tiningnan siya ng mabuti. "Siguraduhin mong magtagumpay. Kung hindi, kukunin namin ang dapat bayaran at hindi lang pera." Ang mga huling salita ng lalaki ay nag-iwan ng lamig na tumagal pa matapos siyang umalis. Ang pinto ay nag-click ng malakas sa likod niya. Lumuhod si Mary laban sa pinto. Ang isang saglit ng ginhawa ay dumaloy sa kanya. Ang trabahong iyon sa cruise ship ay ang huling pagkakataon. Isang manipis na sinulid na matutulungan siyang makalaya mula sa nagbabadyang utang. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang magulo at abala. Inayos ni Mary ang pangangalaga ng mga kambal sa kanyang matandang kapitbahay, si Mrs. Aquino, habang wala siya. Mahirap iwan ang mga anak, ngunit ito ay kinakailangan kung nais niyang tiyakin ang kanilang hinaharap. Nang dumating ang araw ng pag-alis, ang mahigpit na yakap ng kanyang mga anak ay nagdulot ng sakit sa kanyang puso. "Makakabalik ka ba, Mami?" tanong ni Rodrigo.
Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa ilang linggo, sagot ni Mary, ang boses ay matatag sa kabila ng magulong nararamdaman. Magiging maayos po lahat pagbalik ko, I promise. Si Carmen, na tahimik at mas reserve, ay tumangulang. Ang maliit na mukha ay nakatago sa liig ni Mary. Nang may mabigat na puso, hinalikan ni Mary ang mga noo ng kanyang mga anak. Ipinagkatiwala sila kay Mrs. Aquino at umalis patungong barko. Nang sumampa siya sa cruise liner, napansin ni Mary ang laki ng barko, a towering symbol of luxury, malayo sa kanyang tunay na realidad. Habang suot ang kanyang uniforme at nagsisimula ang kanyang trabaho, ang mga karangyaan sa paligid ay labis na nagtutunggali sa kanyang panloob na mundo ng pag-aalala. Ang mga bisita, maligaya at walang pakialam, ay naglalakad ng tamad, hindi alintana ang mga laban na isinasagawa, ilang hakbang lamang mula sa kanila. Nanatili si Mary sa sarili niya sa mga unang araw, tumutok lamang sa trabaho. Ang pisikal na strain ng mahahabang oras na nakatayo ay maliit lamang kumpara sa mental na bigat na dala niya. Bawat shift, kahit nakakapagod, ay isang hakbang patungo sa kanyang layunin. Madalas hindi malayo ang kanyang isipan sa mga anak, ang matinding utang at ang desperadong pag-asa para sa isang bagong simula na iniaalok ng cruise. Ngunit sa ika-4 na araw na iyon, habang nagdadala ng mga inumin sa mga bisita sa isang marangyang kainan, biglang nagbago ang realidad ni Mary. Nang lapitan niya ang isang mesa, napansin niya si Eduardo nakasuot ng isang maayos na suit na nagdulot ng pag-ikot ng kanyang mundo. Nanatiling hindi kumikilos, ang kanyang pulso ay mabilis habang pinipilit niyang tanggapin ang nakikita niyang lalaki na pinaniniwalaan niyang matagal nang patay. Sa isang saglit, inisip niyang isang ilusyon lang ito, imposibleng naroroon si Eduardo. Di umano'y namatay siya 7 taon na ang nakalilipas. Iniwan si Mary upang ayusin ang sirang buhay, palakihin ang kanilang mga anak, at harapin ang mga utang na hindi kayang bayaran. Ngunit naroroon siya hindi lamang buhay, kundi mukhang pino at eleganteng nakasuot ng isang akmang suit. Ang buhok ay maayos at ang aura ng kalmado ay nagpapaikot sa tiyan ni Mary. Sa tabi niya may isang magandang babae na may mahabang, maitim na buhok at may nakakahawang ngiti na malinaw na tuwang-tuwa sa usapan nila ni Eduardo. Ang kamay ng babae ay magaan na nakapatong sa kanyang braso. Ang mga daliri ni Mary ay humigpit sa tray na kanyang hawak. Ang mga knuckles ay naging puti sa lakas ng pagkakahawak. Ang isipan niya ay umiikot sa kalituhan at hindi paniniwala. Paano ito nangyari? Nararamdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod at malapit nang bumagsak sa abalang restaurant. "Mary!" tinawag ng isang boses na gumising sa kanyang pagkabigla. Isang senior waiter na tinulungan siyang maghatid sa iba pang mga bisita na naghihintay. Sa kabila ng panginginig ng mga kamay, nagawa niyang ipamahagi ang mga inumin, ngunit ang isipan niya ay puno ng magkasalungat na mga kaisipan. Alam niyang hindi siya pwedeng lumapit kay Eduardo sa oras na yon, ngunit paano niya ito mapipigilan? Desperado siyang humingi ng paliwanag. Ang lalaking nawala na hindi natagpuan ng katawan ay ilang hakbang lang ang layo, buhay na buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Nagtago ba siya nitong mga taon? Bakit niya siya iniwan? Matapos ang kanyang shift, nagmadali si Mary papunta sa kanyang maliit na kwarto. Ang puso ay mabilis na tumitibok at ang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang unawain ang kanyang pagkikita kay Eduardo. Nandoon siya, nakaupo ng parang wala lang, na parabang hindi na bago ang buhay ni Mary nang umalis siya. Ang isipan ni Mary ay napuno ng mga tanong, ngunit ang mga sagot ay tila mahirap matamo. Agad niyang napagtanto na kailangan niyang makipagkita sa kanya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan.
Pagdating ng gabi, naglakad-lakad siya sa deck hanggang sa magsara ang restaurant, handa na sa mga sasabihin kay Eduardo. Ngunit nang makita niya si Eduardo na palabas kasama ang babae, ang mga salitang inayos niya ay naglaho. Sa halip ang instinto ang nagtulak sa kanya na harangan ang daraanan ni Eduardo. Eduardo! Mahina niyang tinawag, ngunit sapat na upang itigil siya sa kanyang paglakad. Ang katawan niya ay nag-tighten at nagharap sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila at saglit nagbigay ang ekspresyon ni Eduardo ng pagkakilala. Marahil pati na rin ng pagsisisi bago ito naglaho at ang mukha niya ay naging walang emosyon. "Excuse me, kilala ko ba kayo?" Tanong ni Eduardo. Ang tono ay malamig at malayo. Naramdaman ni Mary ang panginginig sa kanyang katawan. Nagkukunwari siya na hindi siya kilala. Nandoon siya, buhay na buhay. Nagkukunwaring hindi siya kilala. Ang galit ay pumutok mula kay Mary habang inaalala ang 7 taon ng sakit at kalituhan. Lahat ng iyon ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. "Alam mo kung sino ako?" sagot niya. Lumapit, ang mga mata ay puno ng galit at hindi paniniwala. Ang babae sa tabi ni Eduardo ay tila nalilito. Ang mga mata ay lumipat-lipat sa kanilang dalawa. "Eduardo, anong nangyayari? Sino siya?" Bumuntong hininga si Eduardo, pinapikit ang mga mata kay Mary. "Nagkakamali ka," sagot niya ng diretsyo. "Hindi kita kilala. Pakiusap, kailangan na namin umalis para sa aming dinner reservation." Nagsimula na siyang mag-alis, ngunit hindi tinigilan ni Mary si Eduardo. Hinila niya ang braso nito, pinabalik siya. Nagtaka ang babae at nakita ni Mary na ang ekspresyon ni Eduardo ay saglit na naputol, isang senyales ng kanyang tinatagong emosyon. "Paano mo ito nagawa sa amin?" Ang boses ni Mary ay naputol sa emosyon. "Akala ko patay ka na. Ako lang ang nagpalaki sa ating mga anak. Hinaharap ang lahat ng iniwan mo at nandito ka, kasama siya." Nagpanik ang panga ni Eduardo at saglit na nagkaroon ng pakiramdam ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit nang maglaon, hinila niya ang braso niya mula kay Mary. Ang mukha niya ay naging matigas. "Mali ka," sagot niya, malamig. "At kung hindi ka titigil sa pang-aabala sa amin, tatawag ako ng security." Nakatayo si Mary, ang puso ay muling nahulog. Nais niyang sumigaw, umiyak, at pilitin siyang aminin ang katotohanan. Ngunit may isang bagay sa tono at postura ni Eduardo na nagbigay ng ideya na hindi mangyayari iyon sa gabing iyon. Hindi pa siya handa na magpahayag ng anuman, hindi doon, hindi sa oras na iyon. Huminga siya ng malalim, ang katawan ay nanginginig at umatras. Ang babae na humahawak sa braso ni Eduardo ay humilas sa kanya patungo sa kanya. Pinoprotektahan siya mula sa kaguluhan na dulot ni Mary. Ngunit hindi pa tapos si Mary. "Sige," sinabi niya ng kalmado ngunit matibay. "Magpanggap ka pa kung gusto mo. Pero alam ko ang totoo at hindi kita hahayaang makaalis ng ganun-ganun lang." Tinutok ni Eduardo ang kanyang mata sa kanya at ang hangin ay punong-puno ng tensyon. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, tumalikod siya at naglakad palayo kasama ang babae sa kanyang tabi. Pinanood ni Mary silang mawala sa abalang karamihan. Ang puso niya'y mabigat dahil sa galit at sakit. Nakatayo siya mag-isa sa deck, ang tunog ng dagat ay nagsasanib sa magulo niyang mga iniisip. Ang Eduardo na minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay napalitan ng isang estranghero, isang lalaking nagpanggap na patay at iniwan siyang mag-isa upang buuin muli ang mga sirang pangarap. Ngunit determinado si Mary na hindi siya hayaang makaligtas mula sa kanyang mga pagkakamali. Matapos ang lahat ng dinaanan niya, hindi siya bibitaw. Wala kang karapatang burahin ang nakaraan mo o magpanggap na maaari kang basta na lang magbalik at asahan na magiging normal lahat, idineklara niya. Ang boses ay nanginginig sa damdamin.
Alam ko, sagot ni Eduardo ng mahina, halos hindi marinig. Kailangan kong mabuhay tulad ng ginagawa mo. Mabuhay? Sagot niya ng matalim. Pinili mong iwan kami, maginhawang mabuhay habang kami ay nahihirapan na buuin muli ang buhay namin nang wala ka. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Iniiwasan ni Eduardo ang kanyang mga mata, ang mukha ay puno ng kahihiyan. Akala ko ipinaprotektahan kita. Naniniwala akong magiging mas magaan ang buhay mo kung wala ako. Ipinrotektahan mo kami sa pamamagitan ng pag-iiwan? Hindi iyon proteksyon. Pagpapabaya iyon, sagot ni Mary. Ang tinig ay puno ng galit. Habang lumalapit siya kay Eduardo, ang puso niya ay mabilis na tumitibok. May utang ka sa amin na paliwanag kung bakit mo inisip na tama lang na sirain ang buhay namin, hiling niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Pumiglas si Eduardo, ang mga mata ay nagbigay ng pakiramdam ng kanyang sariling sakit. Hindi ko kailanman balak saktan ka, nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. Pero ginawa mo, sabat ni Mary, ang kalungkutan ay tumalab sa kanyang puso. Nawala ka. At ngayon nandyan ka, umaasang maiintindihan, baka nga magpatawad. Ang boses niya ay halos masira. Hindi ko alam kung kaya ko bang patawarin ka sa mga ginawa mo. Hindi ako umaasa ng kapatawaran, sagot ni Eduardo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Kailangan ko lang na malaman mo kung bakit. Wala akong interes sa mga palusot, sagot ni Mary ng mabilis. Gusto kong malaman kung paano mo plano na mag-ayos. Paano ka magiging ama sa mga anak natin pagkatapos ng lahat ng ito? Ang sagot ni Eduardo ay isang matinding katahimikan. Ang hangin ay puno ng tensyon. Pakiramdam ni Mary ay parang ang mga pader ay unti-unting sumasakal sa kanya. Ang mga alaala ng kanilang nakaraan ay nagbabalik. Sa wakas, sinabi ni Eduardo, ang boses ay may kalungkutan. Gusto kong subukan, gusto kong ayusin ang lahat kung papayagan mo ako. Habang tinitingnan ang mukha ni Eduardo, wala siyang nakita kundi ang puwang na iniwan ng mga desisyon nito. Kailangan ko ng oras, sagot ni Mary, ang pagkamuhi ay halata sa kanyang tono. Hindi ko basta-basta matatanggap ito. Napagtanto niyang ang pagtitiwala ay hindi agad-agad na maibabalik sa isang pag-uusap lamang. Kailangan nito ng oras, tuloy-tuloy na pagsisikap at pagtahak sa nakaraan. Siguro iyon na lang ang natitira sa atin, bulong ni Mary. Ang puso ay puno ng pagdududa. Habang umiiwas siya at umalis, iniwan si Eduardo mag-isa kasama ang kanyang mga pagsisisi sa malamig na marangyang suite. Huminga siya ng malalim at nagdesisyon na may bagong lakas at determinasyon. Maaari mong iwasan ang mga utang mo, Eduardo, pero hindi mo maiiwasan ang mga kahihinatnan. Hindi kita hahayaang makaligtas. Sa mga huling salitang iyon, lumakad siya palayo. Iniwan si Eduardo, ang kanyang anyo ay naaaninag sa salamin ng suite. Pabalik sa kanyang maliit na kwarto, nakaupo sa gilid ng kama, ang isipan ni Mary ay naguguluhan sa kanilang palitan. Iniwan sila ni Eduardo, nagpanggap na patay at ngayon ay marangya siyang nabubuhay kasama ang isang babae na walang kaalaman sa mga ginawa niyang kasalanan. Ang puso niya ay patuloy na mabilis ang tibok at ang mga kamay ay nanginginig mula sa kanilang pag-uusap, ngunit nakaramdam siya ng pagbabago sa kanyang loob, isang determinasyon na lumaban, hindi na maging biktima ng mga desisyon ni Eduardo. Si Eduardo ay master ng pagpapanggap, ngunit ngayon hawak na ni Mary ang kapangyarihan ng katotohanan. Alam niya ang mga lihim ni Eduardo, ang pagtakas nito mula sa mga utang na ngayon ay nagpapabigat sa kanya at nagbabanta sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam si Mary ng kapangyarihan. Nagpasya siyang hindi napabayaan na kontrolin ni Eduardo ang kanyang buhay. Panahon na para siya ay tumayo. Kinabukasan ng umaga, nagsimula si Mary sa kanyang misyon ng walang pag-aalinlangan.
Nagsimula siya sa pagkolekta ng lahat ng impormasyon na maaari niyang makuha simula sa listahan ng mga pasahero ng barko na madaling makuha ng mga crew members na kailangang kilalanin ng mga bisita. Doon niya nakita si Eduardo gamit ang isang bagong apelyido at isang hindi pamilyar na itsura. Ngunit para kay Mary, siya pa rin ang lalaking gumiba sa kanyang mundo. Naghanap siya ng tahimik na sandali sa lounge ng crew upang magtanong pa tungkol sa kasama ni Eduardo. Ipinakita ng mga tala na nagpareserba si Rowena ng cruise bilang isang marangyang bakasyon. Ipinakilala ang sarili at si Eduardo bilang mag-asawa. Ang peke nilang buhay ay hindi niya matanggap. Ang ideya ng buhay nilang ginugol sa kasinungalingan ay hindi kayang tiisin ni Mary. Alam niyang ang isang direktang komprontasyon kay Eduardo ay hindi tamang hakbang ng walang maayos na plano. Ngunit tinuruan siya ng kanyang karanasan na ang tagumpay ay nangangailangan ng higit pa sa lakas. Kailangan nito ng talino at maingat na pagpaplano. Oo, kinumpirma ni Mary, ang boses niya ay kalmado kahit naramdam ang pangingilid na dulot ng nerbiyos. May ebidensya ako ng kasalukuyang lokasyon niya, mga kasalanan na nagawa niya at ang buhay niya sa ilalim ng maling pagkakakilanlan. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo para maaresto siya. Tahimik na bumagsak ang linya ng ilang sandali at halos naramdaman ni Mary ang lalaki sa kabilang dulo na binabalangkas ang mga posibleng epekto ng kanyang mungkahi. Alam niyang mataas ang panganib at nauunawaan niyang ito lamang ang tanging tamang hakbang. Isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malupit na kahihinatnan para sa kanya o mas masahol pa, madamay ang kanyang mga anak. Sa wakas, ang boses ng lalaki ay nabasag ang katahimikan. Ano ang mga kondisyon mo? Nais ko ng kaligtasan, sabi ni Mary ng matatag. Sa loob ng maraming taon, binigatan ako ng mga utang niya. Hinihingi ko na mawala ang mga utang na iyon at matiyak na hindi na kami haharasin. Makakamtan ninyo si Eduardo at ang buong pagbayad ng mga utang niya, habang kami ng pamilya ko ay makakamtan ang aming kalayaan, wala ng mga banta o hindi inaasahang pagbisita. Isa pang sandali ng katahimikan. Ang puso ni Mary ay mabilis na tumibok habang hinihintay ang desisyon ng lalaki. Ang buong hinaharap niya ay nakataya sa negosasyong ito. Maayos, sagot niya, ang tono ay mas malamig. Ngunit kung ito ay isang panlilin lang, pagsisisihan mo ito ng malalim. Wala pong panlilin lang dito. Mabilis na tinitiyak ni Mary, ang boses ay matibay. Ipapadala ko ang mga dokumento ngayong gabi. Makikita ninyo ang katotohanan. Biglang natapos ang tawag at iniwan si Mary na mag-isa sa bigat ng kanyang mga ginawa. Mahigpit niyang hawak ang kanyang telepono. Ang mga kamay ay kaunti ang nanginginig. Hindi na mababago ito. Itinapon na ang mga dice. Gabing iyon, pinagsama ni Mary ang lahat ng ebidensya, mga record sa bangko, mga email, mga peking kontrata, sa isang secure na digital package. Isinama niya ang mga detalye ng lokasyon ni Eduardo sa barko at ang ipinanganak niyang pagkakakilanlan. Ito ay isang matibay, hindi matatangging patunay. Pagkaipadala, bumagsak si Mary sa kanyang kama, tinatamaan ng pagod ngunit may kaluwagan dahil nakagawa siya ng tiyak na hakbang. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi lamang siya isang nakaligtas, kundi isang naglalaban. Kinabukasan, habang gumaganap siya ng kanyang mga tungkulin sa barko, ramdam ang matinding tensyon sa hangin. Nakihalubilo siya sa ibang miyembro ng staff. Ang kaba ay sumik tuwing nakatagpo siya ng mga security o hindi pamilyar na bisita. Ang paghihintay ay hindi madali. Patuloy niyang tinitingnan ang kanyang telepono, umaasa sa anumang senyales ng progreso. Sa hapon, napansin ni Mary ang pagtaas ng aktibidad sa main deck. Ang mga tauhan ng seguridad ay maingat na gumagalaw sa pamamagitan ng mga tao
at nakita niyang isang mataas na opisyal ay patungo sa mga VIP suite kung saan naroroon si Eduardo. Mabilis na tumaas ang kanyang tibok ng puso. Ito na'y nagaganap. Iniiwasan niyang makialam. Pinanood niyang lumapit ang security team sa suite ni Eduardo at kumatok. Binuksan ang pinto at pumasok ang dalawang opisyal. Ilang sandali ang lumipas, lumabas sila na kasama si Eduardo. Ang mukha ay halo ng kalituhan at galit. Habang inaalalayan siya papalabas ng barko, ang mga mata ni Eduardo ay humarap sa kanya. May mabilis na liwanag ng pagkaalam sa kanyang mukha. Alam niyang siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi lumaban o tumakas si Eduardo. Naglakad siya ng may dignidad, akay ng mga opisyal na parabang may natitirang kontrol. Ngunit alam ni Mary na tapos na ang kanyang pamumuno sa panlilinlang. Nakatago sa malayo, pinanood niya habang inaakay siya palayo ng mga opisyal. Sa pag-alis ni Eduardo, nagsimulang magbawas ang bigat ng nakaraan, ang mga utang, ang takot, at ang walang humpay na pakikibaka para makatawid. Tapos na ito, nakuha na ni Mary ang kanyang buhay. Ngunit habang binabalot siya ng isang alon ng kaluwagan, napansin ni Mary na malayo pa ang kanyang mga laban. Marami pang mga natirang bagay na kailangang tapusin at mga sugat na kailangang pagalingin, at ang sitwasyon ni Eduardo at ang mga kasabwat niya tulad ni Rowena ay hindi pa rin tapos. Gayunpaman, binigyan niya ang kanyang sarili ng isang sandali ng tagumpay. Ang pinakamabigat na pagsubok ay natapos na at tiwala siya sa kanyang lakas upang harapin ang anumang darating. Mula sa kanyang tagong pwesto, pinanood ni Mary si Eduardo na inaalalayan palabas ng barko. Ang tindig niya ay matatag, ngunit may bakas ng tensyon, isang malinaw na senyales ng kanyang internal na laban upang mapanatili ang kanyang kontrol. Sa gitna ng mga magkahalong damdamin na gumugulo sa kanya, kaluwagan, pagkapanalo, at isang bahagyang pagsisisi para sa lalaking minsan niyang inisip, napansin niya ang hindi na mababago na pagbabago sa taong minahal niya. Habang si Eduardo ay dinadala patungo sa isang naghihintay na sasakyan sa pantalan, malinaw na ang kanyang kapalaran ay nakatakda na. Ang sarili niyang mga aksyon ang nagtakda ng kanyang pagbagsak. Ngunit si Rowena na nananatili pa sa barko ay nagbigay ng simbolo ng mga hindi pa tapos na usapin. Nakita siyang kasama ni Eduardo kanina, ang kanyang pagtawa at walang alintanang galak ay taliwas sa paparating na bagyo. Si Rowena ay hindi lamang isang passive na kalahok. Siya ay naging isang constant sa buhay ni Eduardo, marahil ay kasabwat sa kanyang mga plano. Matapos umalis si Eduardo, naramdaman ni Mary na panahon na upang harapin si Rowena para sa isang panghuling kasunduan at kaliwanagan. Nagpatuloy ang cruise at si Rowena ay nanatili pa sa barko. Malamang ay hindi alam ang kaguluhang naganap. Mamaya nang bumaba ang ingay sa barko habang ang mga bisita ay nagretiro o nag-e-enjoy, nagpunta si Mary sa suite ni Rowena. Ang mga kamay ni Mary ay matatag, puno ng anticipation at determinasyon para sa matagal nang hinihintay na pagharap. Pagdating sa pintuan ni Rowena, kumatok si Mary. Sandali lang, lumabas si Rowena, nakasuot ng isang eleganteng seda na bathrobe, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa gulat patungo sa pagiging mapagmatyag nang makilala ang bisita. "Matutulungan ba kita?" Tanong ni Rowena ng mahinahon. Ang kanyang postura'y maayos. "Kailangan nating mag-usap." Pilit nang ngumiti si Mary. Pabalik na tumingin si Rowena bago hinarap si Mary ng isang mayabang na ngiti. "Tungkol saan, eksakto?" "Tungkol kay Eduardo." Pumasok si Mary. Ang tono'y matatag. "Tungkol sa kanyang mga aksyon, tungkol sa iyong papel sa mga ito." Ang ngiti ni Rowena ay unti-unting nawala at ang mga mata niya ay kumitid ng bahagya. "Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Huwag mong gawing biro ito.
Tumataas ang frustration ni Mary. Matagal ka nang nasa tabi niya. Pumapakinabangan ka sa mga perang ninakaw niya, ang buhay na itinayo sa mga kasinungalingan. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa maayos na fasad ni Rowena. Tingnan mo, anuman ang mga problema mo kay Eduardo, wala akong kinalaman. Wala akong alam tungkol sa mga ginawa niyang pakikitungo. Sinungaling! Sumugod si Mary. Ang boses ay dumagundong sa katahimikan. Ikaw ay kasabwat. Tinulungan mong magtago siya. Alam mong iniwan niya kami, ang kanyang pamilya, nang walang anuman. Alam mo at pinili mong balewalain ito. Nagbago ang ekspresyon ni Rowena. Marahil ay guilt, takot o simpleng inis. Ipinatong niya ang mga braso, nakatayo sa pintuan, ang boses ay puno ng pagtutol. Hindi ko naintindihan ang buong sitwasyon. Sinabi niya sa akin na wala na kayong relasyon, na wala siyang ibang opsyon. Hindi ko na tinanong pa. Masaya kami. Masaya? Ulit na tanong ni Mary na may hindi makapaniwalang tono. Ang boses niya ay tumataas sa hindi pagkakasundo. Paano ako magiging masaya kung halos hindi ko kayang pakainin ang mga anak namin? Kung ako'y tinathreats, tinataboy at pinipilit na bayaran ng mga utang niya? Napalid ang kutis ni Rowena, bagamat mabilis niyang naibalik ang kanyang komposisyon. Wala akong ideya na ganun kalala ang mga nangyari. Hindi mo alam o hindi mo gustong malaman. Matalim na sagot ni Mary, ang mga mata ay naglalabas ng galit. Masyado kang abala sa marangyang pamumuhay mo upang magtanong tungkol sa buhay na iniwan niya. Napalunok si Rowena, halatang unang beses siyang natigilan. Nag-iba ang kanyang postura. Parang naghahanap siya ng paraan upang makaalis sa pag-uusap. Talaga akong humihingi ng paumanhin sa iyong pagdurusa. Pero ang mga desisyon ni Eduardo ay kanya lamang. Hindi ako ang may kasalanan sa mga iyon. Ikaw ay isang kasabwat, mariing sinabi ni Mary. Ang tono ay matibay, may kaunting galit sa ilalim ng kanyang boses. Pinayagan mong magpatuloy ang kanyang mga kasinungalingan at ngayon tinatanggap niya ang mga consequences. At huwag mong isipin na makakaligtas ka. Napalaki ang mga mata ni Rowena sa gulat. Ano ang ibig mong sabihin? Inilipat ko na ang lahat sa mga autoridad. Ipagpatuloy ni Mary, ang boses ay malamig at maingat. Bawat detalye ng mga utang ni Eduardo, ang kanyang mga panlilinlang at ang kanyang mga kasinungalingan. Alam na nila ang mga ginawa niyang aksyon, pati na ang iyo. Hindi magtatagal, ikaw din ay hahanapin nila. Hinablot ni Rowena ang kanyang hininga, ang mga daliri ay nagkakabatak sa pinto habang ang takot ay dumaan sa kanyang mukha. Hindi mo ibig sabihin iyon. Wala akong ginawang masama. Nanatili ka habang sirain niya ang buhay ko, akusado ni Mary. Ang boses ay nanginginig mula sa bigat ng taon ng pagtataksil. Pinanood mo ang lahat ng nangyari. Kaya ibig ko ito sabihin. At maniwala ka hindi na makakatulong ang magtago sa likod ni Eduardo. Sandali, tahimik si Rowena. Ang mga mata niya ay mabilis na tumingin sa paligid ng silid, naghahanap ng paraan upang makaalis mula sa bangungot. Ang tingin ni Rowena kay Mary ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago. Nawawala ang kanyang karaniwang kayabangan na palitan ng matinding takot. Nagkakamali ka. Bulong ni Rowena, ang boses ay nanginginig. Ibinangon ni Mary ang ulo at hindi kumurap. Hindi, ang tunay na pagkakamali ay ang magtiwala kay Eduardo, pero tapos na iyon, pati na rin ang pag-uusap na ito. Sa mga huling salita ni Mary, humarap siya at iniwan si Rowena sa pintuan. Nakatayo ng walang galaw, ang mukha'y kulay abo at walang kalaban-laban. Habang naglalakad si Mary pabalik sa kanyang kuwarto, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga aksyon na humuhupa. Wala na si Eduardo sa larawan at si Rowena ay malapit ng sumunod.
Ang nakakabagabag na nakaraan ay halos magtapos na at sa unang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam si Mary ng tunay na kalayaan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Mary sa patuloy na tunog ng makina ng barko sa ilalim ng kanyang kwarto. Ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay tila malayo, parang isang panaginip. Ngunit mabilis na bumalik ang matinding realidad. Inalis na si Eduardo mula sa barko. Siguro si Rowena ay nahihirapan na ngayon sa nalalapit na pagbagsak ng kanyang marangyang pamumuhay, habang si Mary ay sa wakas ay malaya na mula sa bigat na matagal nang nagpabigat sa kanya. Ang matagal na tensyon ay nagsimulang humupa at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakapaghigop siya ng malalim na hininga, malaya mula sa patuloy na pakikisalamuha sa sarili niyang agos ng alalahanin. Kinuha niya ang kontrol sa kanyang kapalaran, hinarap ang lalaking nagwasak sa kanya at iniabot siya upang humarap sa katarungan. Hindi ito ang pagsasara na inisip niya, ngunit ito ang pagsasara na kinakailangan niya. Habang naghahanda si Mary para sa araw, isang magaan na katok sa pintuan ang nagpatigil sa kanya. Ang puso ni Mary ay kumabog, ang isip ay mabilis na tumakbo sa lahat ng posibleng senaryo. Hindi na siya natatakot. Isang malalim na hininga, binuksan niya ang pinto at inisip kung ano man ang darating. Sa kanyang gulat, hindi isang miyembro ng crew o isang tagapagpatupad ng pautang ang nandoon, kundi ang opisyal ng seguridad ng barko ang parehong naghatid kay Eduardo palayo. "Miss Thompson?" tanong niya. Ang ekspresyon ay seryoso ngunit may malasakit. "Opo, ako nga," sagot ni Mary. Ang boses ay may kalabit ng kaba kahit na may lakas na siyang pakiramdam ngayon. "Akala ko'y kailangan mong malaman." Nagsimula siya, inayos ang kanyang sombrero. "Ang tao na tinukoy mong si Eduardo Thompson ay nahuli ng walang anumang problema. Siya ay nasa kustodiya na ng mga lokal na autoridad na nagsasampa ng mga kasong kriminal batay sa malaking ebidensya laban sa kanya." Tumango si Mary, ang tibok ng puso ay tumaas. "Salamat sa impormasyon. Hindi ako sigurado kung ano ang susunod pagkatapos siyang alisin mula sa barko." Nagbigay ang opisyal ng isang maliit na ngiti na parang nakakaalam. "Sa karanasan ko, ang mga tao tulad niya ay haharapin din ang kanilang mga consequences. Oras lang ang kailangan. Tama ang ginawa mo na magsalita." Ang daluyong ng mga emosyon na bumagabag kay Mary ay hindi kaluwagan o kasiyahan, kundi isang matinding pagod, ang klase ng pagod na dumarating pagkatapos ng matagal na pakikibaka. Ang kanyang mga binti ay nanghina at sandali siyang umlian laban sa pinto para sa suporta. Nakita ng opisyal ang kanyang paghihirap at ipinakita ang alalahanin. "Okay ka lang ba, Miss Thompson?" Napangiti si Mary ng mahina. "Oo, magiging okay din. Napakahabang paglalakbay lang." Hinubad ng opisyal ang kanyang sombrero. Ang ekspresyon ay malambot. "Mahihirapan din ako siguro. Ingat ka palagi ha, marami ka nang naranasan." Ipinaabot ni Mary ang kanyang pasasalamat sa kanya at dahan-dahang isinara ang pinto pagkatapos niyang umalis. Naklean siya laban dito, ramdam ang bigat ng buong pagdurusa na parang isang makapal na balabal na bumabalot sa kanya. Sa wakas, humarap si Eduardo sa mga consequences ng pagpapabaya sa kanya, ng pagbibigay sa kanya ng mga utang at ng pagpapanggap ng kanyang kamatayan upang mamuhay sa ilalim ng isang peking identidad. Ang lahat ng ito ay malapit ng matapos, ngunit habang lumilipas ang oras, may pakiramdam ng kawalan na nanatili sa kanya kung saan dati nagliliyab ang kanyang galit. Ang mga taon niya ay pinangunahan ng pagtataksil at ang pangangailangang protektahan ang kanyang mga anak at magpatuloy. Ngayon, habang humuhupa ang pangangailangang iyon, hindi malinaw ang landas patungo sa hinaharap. Saglit na lumapit si Mary sa bintana ng kanyang kwarto at tumingin sa walang katapusang dagat.
Ang sikat ng araw ay kumikislap sa ibabaw ng tubig, ang abot tanaw ay tila walang katapusan. Isang kahangahangang tanawin, tahimik pa nga, ngunit nagsisilbing paalala na malayo pa ang kanyang paglalakbay. Nakipaglaban siya ng matindi upang mabuhay. Ngayon, kailangan niyang matutunan kung paano tunay na mabuhay. Naisip ni Mary si Rodrigo at Carmen ang mga motibasyon niya sa pinakamadilim na mga oras, ang mga dahilan upang magpatuloy bawat araw at magsikap laban sa lahat ng hamon. Sa wakas, matapos ang takot, mga utang, at mga anino ng pandaraya ng kanilang ama, maaari niyang ibigay sa kanila ang buhay na nararapat sa kanila. Panahon na upang umuwi. Habang dumadating ang barko sa makulay na lungsod ng Pantalan ng hapon, kinuha ni Mary ang kanyang mga simpleng gamit at naglakad patungo sa gangway. Ang ingay ng pantalan, ang sigawan ng mga dock workers, ang tunog ng mga truck, ang kalabog ng mga maleta ay malakas. Ngunit hindi tinatablan si Mary, nakatutok lang sa muling pagsasama nila ng mga anak. Nakipag-ugnayan siya kay Mrs. Aquino upang magkasama sila sa pantalan at ihatid siya pauwi. Ang ideya ng muling makita ang kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na init. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang bumaba siya mula sa barko, nakita niya ang pamilyar na matandang sasakyan ni Mrs. Aquino na nakapark malapit. Binasag siya ni Mrs. Aquino ng isang maluwang na ngiti at binati siya ng mainit habang papalapit siya. "Maligayang pagbabalik, anak!" Maligaya niyang bati kay Mary habang siya ay dumiretso sa passenger seat. "Kamusta ang iyong biyahe?" Nag-isip sandali si Mary, pinagmamasdan ang lungsod na dumadaan sa bintana. "Ito ay isang biyahe na may maraming layer," sagot niya. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw. "Pero ngayon, tapos na ito." Pinisil ni Mrs. Aquino ang kamay ni Mary ng malumanay. "Masaya akong marinig iyan. Ang mga kambal ay matagal nang nag-aabang ng iyong pagbabalik. Miss na miss ka nila simula nang umalis ka." Tumutulo ang mga luha sa mata ni Mary nang maisip ang kanyang mga anak. "Miss ko sila higit pa sa kaya kong ipaliwanag." Ang natitirang bahagi ng biyahe ay punong-puno ng katahimikan na puno ng ginhawa at hindi nagtagal ay nakarating sila sa maliit na apartment building na itinuturing na bahay ni Mary. Nang bumaba siya mula sa sasakyan, ramdam ang pagka-excite. Sa loob, ang mga mata ni na Rodrigo at Carmen ay nagliliwanag ng kaligayahan nang makita siya. Sabik siyang yakapin sila at tiyakin sa kanila na maayos na ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tunay niyang pinaniniwalaan na tama ito. Lumabas si Mary mula sa sasakyan at naglakad patungo sa apartment building. Ang pamilyar na harapang brick ay isang napakagandang tanawin. Ang puso ni Mary ay mabilis na tumibok sa excitement habang umaakyat siya sa hagdan. Ang isip ay puno ng mga pag-iisip tungkol sa mga anak. Ang mga taon ng paghihirap, mga gabing walang tulog at patuloy na pag-aalala ay nagbunga sa sandaling ito. Sa wakas, uuwi na siya at ngayon ay tunay na malaya mula sa mga anino ng nakaraan. Huminto si Mary sa pintuan ng kanyang apartment, naririnig na ang malambot na tunog ng tawanan mula sa loob. Sandali siyang tumigil, ang isang ngiti ay sumulyap sa kanyang mga labi habang inilagay ang kamay sa doorknob, tinatangkilik ang excitement. Isang malalim na hininga, binuksan niya ang pinto. Sa loob, ang tanawin na sinalubong sa kanya ay nagbigay saya sa kanyang puso. Nasa sahig sina Rodrigo at Carmen. Ang kanilang espasyo ay magulo, puno ng mga laruan at coloring books. At si Mrs. Aquino ay nakaupo sa kanilang tabi. Nang makita ng kambal ang kanilang ina, parehong lumiwanag ang mga mukha nila ng kagalakan. "Mami!" Sumigaw si Rodrigo, tumalon mula sa kanyang pwesto at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Sinundan siya ni Carmen, ang mukha ay puno ng saya.
Lumuhod si Mary, binuksan ang mga kamay habang mabilis na nilapitan siya ng mga anak at niyakap siya. Ang lakas ng yakap ay halos magpatumba sa kanya. Mahigpit niya silang niyakap, puno ng kaligayahan at ginhawa. Sa matagal na panahon, inisip niya ang sandaling ito, ang yakapin sila ng malaya mula sa takot na matagal nang nagbigay ng anino sa kanilang buhay. "Miss ko kayong dalawa," bulong niya. Ang boses ay mahina, puno ng emosyon habang hinahalikan ang mga ulo ng mga anak. "Miss ka rin namin, Mommy," sabi ni Carmen. Hinihila ang damit ni Mary upang siguruhing hindi na siya mawawala muli. Bumangon si Mrs. Aquino. Ang mga galaw ay nagpapakita ng hirap ng kanyang likod at nagbigay siya kay Mary ng mainit ng ngiti. "Palagi nilang pinag-uusapan ka, maligaya sila na malalaman nilang nandito ka na para magtagal." Niyakapasok ni Mary ang mga anak at nagpasalamat kay Mrs. Aquino. "Salamat, hindi ko makakaya kung wala ang tulong mo." Ipinakita ni Mrs. Aquino ang isang mabilis na wave na may malasakit na tingin. "Oh, wala yon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Iyon ang tunay na mahalaga." Mas lalo pang lumalim ang ngiti ni Mary, ngunit may bahagyang lungkot na napansin ni Mrs. Aquino. Kaya lumapit ito at malumanay siyang tinapik sa balikat. "Hayaan ko kayong magkakasama. Kailangan ka nila." Kumuha ng kanyang mga gamit si Mrs. Aquino at lumapit patungo sa pinto. Sandaling tumigil upang magbigay kay Mary ng encouraging na tango. "Isa kang malakas na babae, Mary. Mas malakas pa sa marami. Huwag mong kalimutang iyon." Pagkatapos ng pagtakip ng pinto, bumaba si Mary sa sahig kasama sina Rodrigo at Carmen, nakikisalo-salo sa kanilang tawanan at yakap. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ramdam ni Mary na humuhupa na ang bigat sa kanyang dibdib, na nagpapahintulot sa kanya na huminga ng malaya. Ang hapon ay mabilis na lumipas sa mga laro, pagkulay at pagbabahagi ng mga kwento. Habang pinapanood ang kanyang mga anak, napansin ni Mary ang isang pakiramdam ng pagkamangha sa lahat ng namiss niya sa mga taon ng kanyang pakikibaka. Masyado siyang nakatutok sa kaligtasan, sa pakikitungo, sa mga utang at takot, kaya't hindi niya napansin ang mga mahahalagang sandali, ang pinakapayak na essence ng buhay. Habang ang kalangitan sa gabi ay nagbabago ng kulay, si Mary ay naghanda kina Rodrigo at Carmen para matulog. Halatang napagod sila, ang kanilang mga mata ay mabigat habang binabasa ni Mary ang kanilang paboritong kwento sa gabi. Si Carmen ay nakahiga sa ilalim ng kanyang blanket, yakap ang kanyang stuffed bunny, habang si Rodrigo ay nakahiga sa tabi niya, nahihirapang panatilihing bukas ang mata. "Totoo bang dito ka na magtatagal, Mommy?" Ang malambing na boses ni Rodrigo ay sumira sa katahimikan. Napatingin si Mary sa kanyang anak. Ang puso niya ay parang namigat. Yumuko siya at hinalikan si Rodrigo sa noo. "Oo, anak. Uuwi na ako magpakailanman. Wala nang pag-alis." "Maganda," sabi ni Rodrigo. Ang mga mata ay nagsara habang siya ay dahan-dahang nakatulog. Sa tabi niya, si Carmen ay malumanay ng humilik, tanda ng isang mapayapang pagtatapos ng araw ng masayang pagkikita. Si Mary ay nakaupo at pinanood silang matulog ng sandali, niyayakap ang katahimikan ng pag-uwi sa wakas na napapaligiran ng tahimik na pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Tahimik na naupo si Mary, saglit, pinapanood ang kanyang mga anak habang natutulog. Ang puso niya'y puno ng pagmamahal at isang malalim na pakiramdam ng katahimikan. Ligtas na sila ngayon, tunay na ligtas. Dahan-dahang lumabas ng silid at isinara ang pinto sa likod niya. Naglakad siya papunta sa sala at umupo sa luma at kupas na sofa. Ang apartment ay simple at mapagpakumbaba, ngunit ito ang kanilang santuwaryo. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, hindi naramdaman ni Mary na siya ay nakakulong sa kanyang kalagayan. Siya ay malaya,
malaya upang magsimula muli, upang magtayo ng isang hinaharap para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Ngunit ang anino ng nakaraan ay patuloy na nagmamasid sa kanyang isipan. Wala na si Eduardo, ngunit ang mga peklat ng kanyang pagtataksil at ang mahabang taon ng paghihirap ay hindi madaling malimutan. Tiniis niya, ngunit ngayon hinaharap niya ang hamon ng muling pamumuhay, ng muling pagtatayo ng kanyang buhay, nang wala ang patuloy na takot sa mga banta. Nakita niyang ang daraanan ay puno ng pagsubok, malalim ang mga peklat at hindi tiyak ang daan. Ngunit sa kalagitnaan ng tahimik na tunog ng apartment, nakaramdam si Mary ng isang kislap, ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman: pag-asa. Wala siyang lahat ng kasagutan, ngunit sa ngayon, sapat na ang pag-asang iyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Mary ng isang bagong routine. Patuloy pa rin ang mga hamon sa buhay. May mga bayarin na kailangang ayusin, mga groceries na bibilhin, at ang abalang buhay ng pagpapalaki sa kambal na 7 taon ang edad mag-isa. Ngunit iba ang pakiramdam, magaan. Hindi na binabalot ng anino ni Eduardo ang kanilang buhay. Wala nang mga kolektor ng utang sa pintuan, wala nang takot na bumangon sa hinaharap na kalamidad. Ngayon, maaari na niyang gawin ang mga desisyon para sa kanilang hinaharap na hindi binibigatan ng nakaraan. Isang tahimik na gabi, habang nakaupo siya sa maliit na mesa sa kusina, nagmuni-muni si Mary tungkol sa lahat ng nagdala sa kanya sa puntong ito. Ang pagkakaaresto kay Eduardo ay naging pampublikong balita. Ang kanyang mga kasalanan ay nabunyag na. Nahaharap siya sa mahabang pagkakabilanggo, isang tamang wakas sa kanyang serye ng panlilinlang. Tungkol naman kay Rowena, hindi na sigurado kung nasaan siya, ngunit hindi na ito mahalaga ngayon. Tapos na ang papel ni Mary. Habang iniinom ang kanyang tsaa, naramdaman niya ang isang payapang pagsasara na bumalot sa kanya. Ang pinagmulan ng kanyang sakit ay naalis na mula sa kanyang buhay. Panahon na upang buksan ang bagong pahina. Kinabukasan ng umaga, nagising si Mary ng maaga sa sikat ng araw na dumaan sa mga kurtina at ang malalayong tunog ng lungsod na nagsisimulang magising. Ang tawanan mula sa silid ni na Rodrigo at Carmen ay nagbigay ng ngiti sa kanyang labi. Ang mga simpleng sandaling puno ng kaligayahan ang talagang mahalaga. Matapos ang mga taon ng simpleng pag-survive, halos nakakalimutan na niya kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Ngunit ngayon, determinadong yakapin ang pagkakataong ito upang magtayo ng mas magandang buhay. Pagkatapos dinala ni Mary ang kambal sa kalapit na parke, naramdaman ang init ng araw at narinig ang malayang tawanan ng mga pamilya sa paligid. Habang pinapanood sina Rodrigo at Carmen na tumakbo patungo sa mga swings, ang kanilang kagalakan ay nakakahawa. Umupo si Mary sa isang bench, tinatangkilik ang mapayapang tanawin. Sa wakas, hindi siya nag-aalala sa posibleng sakuna. Dito, wala nang takot, tanging ang tawanan ng kanyang mga anak at ang init ng araw sa kanyang balat. Sa buong araw, nag-isip si Mary tungkol sa mga aral ng nakaraang 7 taon. Ang lakas ay higit pa sa pagiging buhay. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy sa mga pinakamadilim na panahon, ang pagprotekta sa mga mahal sa buhay kahit hindi alam ang lahat ng sagot. Ang pagpapatawad kay Eduardo, ang dating minahal, ngayon nagtataksil at ngayon itinalo na kalaban. Ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang hakbang. Pagdating ng gabi at tinutulungan niyang matulog ang mga anak, nakatayo si Mary sa bintana ng kanyang apartment, pinagmamasdan ng lungsod. Ang malalayong ilaw at banayad na tunog ng traffic ay nakakalma. Sa mga taon, naghintay siya sa posibleng kalamidad, ngunit ngayon wala nang dapat katakutan. Ang nakaraan ay naayos na. Ang hinaharap ay naghihintay upang hubugin ni Mary.
Habang nakatayo doon, siya ay binalot ng katahimikan. Ang pulso ng lungsod ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na umaabante, walang pagod at maganda. Hindi na tinutukoy ni Mary ang kanyang mga paghihirap sa nakaraan. Nasa harap niya ang isang mundo ng posibilidad, isang hinaharap na puno ng potensyal at pag-asa. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi lang siya nagtataguyod, siya ay sabik para sa darating. Nang magtakip siya ng pinto at maghanda na para matulog, isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang daraanan ay maaring hindi madali, ngunit tiyak na ito ay kanyang tatahakin, at ang pagkaalam na ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na pakiramdam ng pag-aari sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, siya ay nahimbing na natulog ng walang kabigatang dala ng alalahanin. Nakuha ni Mary ang kanyang kalayaan, hindi lamang mula sa pangarap ni Eduardo, kundi pati na rin mula sa takot at pagdududa na matagal na siyang tinatali. Ngayon, siya ay malaya ng tunay at para kay Mary, ito ang pinakamahalagang tagumpay sa lahat. Ang bagong kalayaan na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging buhay, ito ay tungkol sa pamumuhay at tinanggap niya ang pangako ng isang pag-asa na hinaharap na may bukas na mga kamay. Ang iyong kasigasigan ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang maghatid ng mga kwento na kapanapanabik halos araw-araw. Siguraduhing huwag palampasin ang susunod na kwento na malapit nang magsimula sa harap mo. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong presensya at pakikilahok. I-click ang mga link na ngayon ay lumalabas sa iyong screen. Mayroon kaming espesyal na seleksyon na inihanda lamang para sa iyo, puno ng makulay na kwento at libangan na tiyak magpapasaya sa iyo. Hanggang sa muli,